Hey guys, in this video we will learn about Kirchhoff's voltage law. So, isa man siya sa mga fundamental laws sa circuit along with the Kirchhoff's current law and the Ohm's law. Voltage law or the KVL. So, the Kirchhoff's voltage law naga-state sa nga the algebraic sum of all voltages, okay, in any closed loop is zero. Okay, so let us discuss first anong ginahambal sang any closed loop. So very important ni ang any closed loop kung ano ning ambot silingon niya. So first, let's say meron ka circuit. Okay, may mga resistors. Okay, okay, so let's say meron be current source. Let's say may ka diwa. Okay? So what does a closed loop mean? So from the word itself nga loop, which means halin sa isa ka point nga ginsuguran mo, then malibot ka, then balik sa isa ka point. So the loop is closed. So mo silingon from the starting point, nagbalik ka, and you close the loop. So the starting point kagang end point are the same point. Okay, so sa diri sa circuit, let's say dire ka nagsugod, okay? Then nag-travel ka dire, padto dire, okay? Nagbalik ka dayon sa dire. So this is a closed loop. Okay, nag-travel ka and nagbalik ka sa ginsuguran mo. Okay, isa ni siyang closed loop dire. Another nga closed loop will be are, pwede ni, then dire, then dire. That is also a closed loop. Halin dire, pwede ka kadto dire, then dire, then dire. So that is also a closed loop. So remember nga maghambal ka closed loop, it does not matter kung diin ka nag-start as long as you start from a point then you return to that point. Another closed loop will be dire ka masugod, then kadto ka di, then balik ka. So that is also a closed loop. Or dire ka mahalin, kadto ka di, kadto ka di, ngan. So that is also a closed loop. Or last is are, that is also a closed loop. Okay? So now that we have defined a closed loop, let us interpret kung anong ginahambal sang KVL. So the algebraic sum of all voltages in any closed loop is zero. So suppose uh, labelan ta ni sa R1, labelan ta siya R2, okay? R1, R2, R3, let's say RB current source nga I1, ari R4, ari R5. Okay, so let's say ari V1. Okay? So, ang KVL, kung mag-apply ka sang KVL sa isa ka closed loop, for example, diri ta danay nga closed loop ko. Okay, dire. That means nga kung libot ka sa isa ka loop, tanan nga voltages ang tanan nga elements, add mo sila tanan. So once nga ang loop is na-close mo na, nakabalik ka na sa ginsuguran mga point, then you equal it to 0. So for example, V1, so ang V1 is positive sa babaw, negative sa dalom.
Halin dire, pakadto sa dire, that would be V1. Okay, V1 siya. Ang aton nga convention nga gamiton dire is if ang if nagsulod ka sa negative terminal sang imo nga voltage source, then we will put it negative. Okay? Kung nagsulod ka sa negative terminal. Okay? So next will be plus voltage across the resistor nga are will be VR1. Okay, VR1. So sa mga resistor, let us always assume nga nag-enter sa ilang positive terminal. So that is the rule sa resistor since they are always consuming power. So more on power sa future. Okay, so voltage dire, then next element voltage across area. Then as you travel, then next nga element, then voltage across area, that would be plus VR2. Then as you travel across the loop, then next nga element will be a voltage across R3. Okay? Then balik. Okay? So nakabalik na sa imo nga point nga ginhalinan, then you equate it to 0. Okay? So amo na siya ang KVL. So tanan nga element nga maagyan mo ibutang mo gid ang iyang voltage sa equation. So wala ka dapat sang ilaktawan. Okay? So since all voltages. Okay? So let's say another being no ang loop. Okay? So let's say aring ang loop or let's say aring ang loop ano nan. Let's say amo ni binga loop ang gusto ta nan. So first, dire ta masugod. So it does not matter kung diin ka gusto mo masugod as long as you return to the point kung diin ka nagsugod. So dire, halin dire, pakadto dire, that would be negative V1. Okay? Next nga element is voltage across the R1. So plus ta. Next element, are, voltage across R2. Okay? Next, are. So plus voltage across I1. So assume ta lang positive di, negative di sa. Okay? So this is a current source. Next nga element is halin dire pakadto dire will be voltage across R4. Okay, ari ka na de, then balik ka di sa imo ginhalinan. So wala ka na minaagyan nga element kag na-close mo na ang loop, then you equate it to 0. So amo lang ni siya ka basic ang Kirchhoff's voltage law. So isum mo lang tanan nga voltages ang mga elements sa any closed loop, then that would be equal to 0. Okay, so let's tackle mga several examples. So first example would be are, then are. Okay na, so let's say amo ni siya. Okay, so let's say 10 volts ni. Let's say are be 25 volts. Okay, let's say are 5 ohms. Let's say are let's say 7 ohms Okay, let's say 7 ohms siya. So let's say bisa sini nga circuit, we are finding the current. Let's say ang current amo ni. Okay, so let's say gusto ta ang makita ang current I. Okay? So take note ang I is nagatravel siya sa amo ni nga direction. So clockwise nga direction. So pangitaon ta na siya kung pila na siya. So let us apply KVL sa sini nga loop. Okay, so isa lang man siya ka loop. So first, masugod ta dire. So halin dire pakadto dire will be negative 10 volts. Okay? So dalhin dire pakadto dire kay nagsulod ka sa iya nga negative terminal. Next will be as you travel
along. Next will be are nga element. So plus V sa voltage across 5 ohms. Kaso galing by Ohm's law, kabulutan nga ang voltage across the resistor is I times R. Okay, so let's say may ara ka resistor, we have the voltage di, kag we have the current. Okay? So voltage equals IR. Okay? So Ohm's law. So ang are nga V5 ohms, imuunta na lang siya nga ang current across sa iya or ang current through sa iya is I times 5 ohms. Okay, 5 ohms. Okay? Then next is are. So, are pakadto dere ang voltage is 25 volts. So, ginhimo na siya 25 nga positive since halin dere pakadto dere nag-enter ta sa iya nga terminal nga positive. Okay, positive terminal ta nag-enter. Okay, next dere. Then ang 7 ohm resistor. So, ang voltage across the 7 ohm resistor will be I times 7. Okay? Then, halin dire pa kadto dire, nakabalik ka na sa imo ginsuguran, then that would be equal to 0. So, na-close mo na ang loop. Okay? So, let us solve. Negative 10 plus 25 will be 15 plus 5i plus 7i equals 0. So, we have 12i equals 15 or negative 15. So, I will be equal to negative 15 over 12 amperes or equivalent siya sa 15 over 12. So, equivalent siya sa negative 1.25 amperes. Okay? So, ang answer, ang current may ara siya value nga negative 1.25 amperes. So, ambot silingon, kung himuon ta positive ang aton nga current, that would be 1.25 amperes siya pero ga-travel siya sa opposite direction. Okay? So, the question is, ang sa final answer ta, negative or positive? So, since ang I nga ginapangita ta sa diagram is dire nga direction sa clockwise, then I will be negative. So, kung ano nang nimo nga nakuha di, amo na siya ang answer nimo nga negative 1.25. So, bali, ang positive nga 1.25 is another interpretation na lang. So, pero kung mag-answer ka mo sa quizzes and exam, kung ano ang direction sang I, amo na ginaang sundon nyo. So, since diri nga direction ng I, then that would mean nga negative gid ang iya nga value. So, I equals negative 1.25 amperes. Okay, so amo ni siya ang answer mo. Okay, so let's have another example. So, let's say meron ka circuit. Amo ni. Plus minus 20 volts. Next, let's say meron ka 5 ohm resistor. Then we have 8 ohm resistor. Then dire is may ara ka. Okay. So, ano siya? Current source. So, are, let's say, 3 ohms. Let's say, are 3 amperes. Okay? So, ang ginapangita ta sa sining problem is the voltage across the 8 ohm resistor and also the current through the 8 ohm resistor. Okay? So, amo na siya itong nga pangitaon. So, first, anong unahon ta? So, mostly, ako mag-solve ko problem sa circuits, I always start with KVL gid perme. So, pero before that, malabel ta na isang currents sa ibang nga mesh. So, for example, dire,
Ang dire, i-label ko na siya as I1. Okay? So are may I ka naman di. Okay, may I ka na di. Dire, from this, may ara ka 3 ampere nga naga flow sa dire, pakadto dire. Okay? So always remember nga when you have an independent nga current source, so ang tanan nga malabyan niya nga path nga wala sang may gasabit nga iban nga path. So ang ina nga path will also have the same current pareho sa iya. So miski ano pa na di ang voltahe across sa 3 amperes nga independent source, 3 amperes lang ginagyapon ng iya yang nga ihatag nga current. So that's why it is called an ideal nga independent current source. Okay? So no matter ano nga matabo, 3 amperes lang ginang iya nga ihatag di. So dire hasta dire 3 amperes. Okay? So gahatag di sa 3 amperes sa dire damping path. Okay? So first, let's have this loop. Okay? Amo nga try ta na mo nga loop. Okay, so this loop will be halin dire pakadto dire will be -20. So nag-enter ka sa negative yang terminal. Then dire pakadto dire nga ano nga voltage will be equal to I1. Okay, I1 ang flow di nga current times the 5 ohm resistor. Okay? Next will be dire pakadto dire will be I times 8 ohm resistor. Okay? Equals 0. So halin dire paadto dire nakabalik ka na sa imong loop. Sa ginsuguran mo then that would be 0. Okay? So sa sining equation, we have two unknowns I1 kag I. So pero isa lang equation ta. We need another equation. So mm, so are sa dire nga node. Okay, sa dire nga node, apply ta sang KCL. Okay, ma-apply naman ta KCL. So I1 naga-enter ang I1, ang 3 amperes naga-enter man sa dire nga node, and ang I naga-leave, so minus equals 0. So this is a KCL nga principle naman. So tanan nga mga nodes nga naga-enter sa isa ka or tanan nga current nga naga-enter sa isa ka node, their algebraic sum will be 0. Or tanan nga naga-enter will be equal to tanan nga leave sa sinang node. Okay? Or from this, I1 plus I3 nga nagasulod will be equal to I1 plus 3 rather equals I. Okay? So pwede man amo ni. Okay? Let us rearrange na lang ni ang equation ta. So this would be I1 5I1 plus 8I is equal to 20. Okay? So next is ano gani I1 okay plus 3 equals I. Okay? So i-rearrange ta nga mag I1 kag I ang sa piyak. So we have 1 I1. So I1 lang plus or minus I will be equal to -3. Okay? So we have now two equations and we have two unknowns. So subong pwede ta na makita ang current I through the resistor nga 8 ohms. So adto sa calculator, mode, then two equations, two unknowns. Okay? So first is 5, then 8, then 20. Okay, 1, -1, and -3.
Okay? So, first nga magwa will be I1. So, I1 will be equal to negative 0.308 amperes. We have I2. So, I2 will be equal to 2.692 amperes. Okay? Or I siya gali, hindi I2. I. Okay, I. Okay? So, may isa na taka-answer nga I equals 2.692 amperes. So, isa na ni siya ka-answer. So, ginapangita tagi ng I sa 8 ohm resistor. So, pamangkot is pila naman ang V across the 8 ohm resistor. Okay, are, kag-are. So, that would be simple. So, V is equivalent to I times R. So, 2.692 times 8 ohms. So, V will be equal to mode. Okay, so 2.692 times 8. So, that would be 21.5 volts. Okay, so the voltage across the 8 ohm nga resistor is 21.5 volts with the positive sa babaw and the negative sa dalom. So, the polarity matters. Okay? So, anong ginhimo ta? Una-una, gin-identify ta kung ano ang ginapangita. So, which is ang I kag ang V sa 8 ohm resistor nga part dampe. Then, after sina, nag-introduce lang ta di current nga maga-support sa aton nga pag-solve gamit ang aton nga Kirchhoff's voltage law. So, sa sining nga loop, nag-apply ta Kirchhoff's voltage law. So, we have two unknowns in one equation. So, ang himuon ta, we need another equation. So, another could be, nag-apply ta di KCL sa sining nga node. Then, may ara naman ta another nga equation which is naga-relate sa I kag sa I1 naton. So, we have now two equations and two unknowns. Then, pwede ta na ma-solve ang aton nga system of linear equations. So, we have ang current, nga nakuha ta natin, ang voltage will be V times I. So, amo lang na siya ka simple. Okay? So, to check our answer, so isa sa mga check para ma-check mo answer mo will be amo ni apply taliwat KVL. So, that would be negative 20. So, sa sinita nga loop Okay? Plus. So, plus ang voltage across the 5 ohm resistor will be 5 ohm resistor times I1. So, ang I1 is negative 0.308. Okay? Plus, ang voltage across the ray is 21.5 na nga nakuha ta kagina. So, dapat ang aton nga answer will be lapit-lapit sa 0. Hindi siya mag-0 gid since nag-ground off ta. So, may ara siya error or tolerance nga gamay. So, plus 5 times negative 0.308 plus 20 or plus 21.5. Okay? So, the answer is 0.04. Okay? Amo ni siya. So, atong answer is 0.04. So, may gamay siya nga diferensya. Hindi siya hambal nga 0 since nag-ground off ta sa atong nga answer sa I1 ug I2 and also sa V. So, one way to check sa inyong answers is to apply again KVL with the actual values. Then, if equal siya sa 0 ang voltages across the loop, then dako chance nga ang imo answer is correct. So, kung gusto mo, you can try with other loops. Okay, pwede ka try sa nga loop. And also, try mo man sa KCL. So, if tanan sila nagsanto sa definition sang KVL kag KCL, then dako chance nga imo answer insakto. Okay? So, we will have the last example.
Let's say, are, wait. Okay, so plus minus. So, may siya current nga Ix. May siya 2 ohms. Okay, 2 ohms. Will be 4 ohms. Will be 10 ohms. Will be 8 ohms. 8 ohms. And this will be 60 volts. Okay? So, may siya given ding 5 amperes. So, given nga ng 5 amperes dire. Okay? So, amo ni siya aton nga circuit. And also, pangitaon tadi ang voltage Vx. Okay? So, sa sining given nga circuit, aton nga pangitaon will be Vx and Ix. Okay? So, Vx and Ix. Okay? Wait, kabalo. Kung pila na siya. So, sila na aton nga pangitaon. So, first, para makuha ta ang Vx, kuhaon ta ang voltage across the 2 ohm resistor. So, since didampi ang Vx, then same sila sa voltage sang 2 ohm resistor since they are parallel. Okay? So, since ang aton nga given is may 5 ampere kadi nga given, then we can apply KVL sa sining loop. Okay? Apply the KVL sa sining loop. So, first is halin dire pakadto dire will be negative 60, okay, plus dire to dire will be 8 times 5, okay, 8. So 8 times 5, so that will be voltage current times resistance, okay, plus voltage across dire sa V sa 10 ohm, then okay, so then balik ka then that would be 0, okay. So solving V 10 ohms will be equal to uh, negative 60 plus 8 times 5. Okay. So we have 20 volts. Okay. So halin dire, pakadto dire is 20 volts. So since 20 volts okay, so 20 volts then kuhaon yung current sa iya. Then that would be I sa 10 ohms will be 20 volts over 10 ohms equals 2 amperes. Okay? So, ohms law lang ni siya. V equals IR. So, I will be V over R. Okay? So, this is just a basic na ohms law. So, diri ang 2 amperes. Okay? So, tandaan nyo lang, kagina sang nag-solve ta sang KVL we have negative 60 volts by plus dire nga 5 times 8 will be 40 volts. So nagsulod ta sa positive terminal sang resistor then positive terminal. Kaya nagbutang ta di kagina nga V10 ohms. Kaya nagbutang ta V10 ohms which means halin dire pakadto dire positive terminal ang ginsudlan ta kay nagpositive ta. So that means nga positive dire, negative dire sa dalom. So sa resistor, so kung positive terminal or let's say 20 volts to kagina, then the current will also will enter the positive terminal sang resistor. Okay, so amo ni siya permi ang tandaan. As long as positive ang terminal as long as positive ang sign sang voltage sa resistor. Okay, so amo ni sang tandaan, ang current naga-enter siya sa
positive terminal sang resistor. Okay? So, ang current is also a positive man na siya nga sign. Okay? So, next. Sorry ka na. Diri ka nga node. Okay? So, may 5 ampere ka na, may 2 ampere ka naman di. So, sa diri naman ta nga node ma-focus. So, that would be 5 amperes is equivalent siya. So, ang gasulod is 5 amperes. So, equivalent siya sa 2 amperes nga nagagwa plus ang I sa 4 ohm resistor. Okay? So, equals 0. So, ginadta ang tanan nga mga current sa dire kag dire, then that would be equal to 0. Ay, wait. Hindi na gali mag-equal to 0. Sorry. Ang ginamin ko gina nga equal to 0, amo siya gali 5 minus 2 minus I 4 ohms equals 0. Okay, so amo ni siya ang definition sa KCL. Then amo ni siya ang another interpretation nga kung pila ang gasulod nga 5 amperes, dapat equal siya sa nagagwa sa duha ka bilog nga branch. Okay? So, from this equation, we can solve I through the 4 ohm resistor will be equal to 3 amperes. Okay? So, direction niya is dire. Okay? So, 3 amperes. Okay? Okay, so okay na. May ara na ta dire. So, pamangkot, ginapangita ta ginabay ang Vx dire. Okay? So, paano ta makuha ang Vx dira? So, mag-draw ta liwat. Okay? Mag-draw ta liwat. I-draw tang amo nga loop and array. Okay? Dire, we have 10 ohms. Dire, mayara ka 2 ohms. And dire, mayara ka 4 ohms. So, may ari ka di 2 amperes. May ari ka di 3 amperes. Okay? Okay? Mangkot, pila ding Vx. Okay? Pila ding Vx. So, dira, ma-apply ta KVL sa sininga loop. Okay? So, para mag-apply sa KVL, halin masugod diri halin dire pakadto dire will be I times R. Okay? So, negative 2 times 10. So, pamangkot nga nag-negative ta. Since ang path nga gintahak ta from dire to dire is opposite siya sa current. Okay? Opposite siya sa direction sang positive nga current. Or, kung gusto mo, pwede ni siyang amoy. Himonta siya negative 2 amperes pero sa opposite direction. Okay? So, ang voltage, halin dire, pakadto dire, will be equal to negative 2 times 10. Okay? So, amo na siya ang interpretation dira. So, balik ta siya sa sa dire. 2. Okay? Or kagina nag-positive, negative kadi. Okay, so same lang kagina nga 20 volts kaginang nakuha ta nga value pero positive sa babaw, negative sa dalom. So halin dire, pakadto sa dire, nag-enter ta sa negative terminal sang 10 ohm resistor. Then that would mean nga negative ang makuha ta nga voltage. Okay? So plus halin dire, pakadto dire will be 3 times 4. So 3 amperes times 4 ohms. So I times R plus dire pakadto dire will be ang Vx na. So Vx okay equals so pila siya. So na-close na ang loop 0. Okay? So nag-apply talaga kay VL so amo na to no, nga circuit pero nag-focus tali danay sa dire lang para ma-solve ta ang array. Okay, so ari do gin-emphasize ta lang ni siya kaysa aton nga calculation subong amo man lang ning aton nga gin-focusan. So, next will be find ang Vx. So, from this, we can solve Vx as
20 minus 3 times 4. So, we have 8 volts ang Vx. 8 volts. Okay? So, apply lang ta KVL sa sining nga part na kuha ta na ang Vx. Next is pangitaon tang Ix, ang ini nga current nga supply sa aton nga independent current source. So, paano to na siya himuon? So, may current ka na then amo ni siya ang Ix. So, para maka-apply ta KCL sa sining nga node, then we need current sa dire. Okay? So, may 3 amperes ka na sa dire, may Ix nga ginapangita so pamangkot mo wala ka disang current sa dire. So, let's say himuon tabi siya I. Okay, himuon ta siya I. Okay? So, by KCL, we have 3 amperes plus Ix nga nagasulod will be equal to I nga nagagwa. Okay? So, we have two unknowns sa isa lang ka equation. So, ang Ix, amo ni aton ginapangita. So, pamangkot pila ang I para makuha ang Ix. So, by Ohm's law, I equals V over R. So, ang voltage across dire sa iya is Vx, which is 8 volts. Okay, so Vx, ang voltage sa iya, 8 volts divided by 2 ohms. 2 ohms, kay 2 ohms ang value ng sining nga resistor, then that would be 4 amperes. Okay? Busilingon ng I, areo, 4 amperes ni siya. Okay? So, islanda 4 amperes. 4 amperes. Okay? Ix, therefore, will be equal to 1 ampere. Okay, so 1 ampere. Okay, so that's it. Nakuha ta na ang answer sa aton nga ginapangita. So, let's have a quick recap. So, first is, of course, drawing sang circuit, very important. Kadua, identify mo kung ano man ang ginapangita sa problem. Okay? And next is pwede ka maka-introduce sang mga another nga mga parameters nga unknown, then nga makabulig sa imo nga mag-apply sang KVL and KCL. So, after nga masina, then you apply KVL sa mga nodes nga feel mo dara makabulig sa imo. Then apply ka sang mga apply ka sa KVL, I mean sa mga loops, okay? And apply ka KCL sa mga nodes nga kundiin ang calculation or ang equation nga ma-derive mo makabulig sa imo solve. So, mostly ang makuha mo da nga equations will be simultaneous linear equations. So, you will solve multiple variables in multiple equations. Okay? So, sa calculator, magamit nyo muna sa mode. Okay? Makita mo yun na sa mode. So, amo lang ni subong aton nga video. And I hope nga may na-learn ka mo. In the next lessons will be simplifying resistors and additional nga mga problems related sa dire and may mga dependent sources na. And more to come in the future. So, thank you.